Okay. Is what we call antacid. Pwede ba to sa bleeding? Yes. Okay. Ano ba yung antacid? Ang mode of action ng antacid is they are the one who neutralize. Tama ba spelling ko? Neutralize. O pagpasensya nyo, it is the one who neutralize the acids in the stomach. Antacids is the one who neutralize the acid in the stomach. Listen to me. Iba yung neutralization, iba yung prevention or ng production. Okay? Neutralization means meron kang acid, inu-neutralize para hindi na siya maging acidic. Kumbaga, how will you neutralize acids is the using of base. So, ibig sabihin, pag ininom mo ang antacid, this is just a temporary. Hindi siya pang long term. This is for temporary only. Type 1, kung naiintindihan. Diretso ko na. Alam ko Friday ngayon. Na-miss ko rin ngayon lahat. Oo, na-miss ko kayo. Thank you. 106 kayong lahat, tapos nagta-type lang 13, 14. Type 1 naman kayong lahat. Okay na sa akin kahit walang gift. Gusto ko lang sa inyo, matuto lang kayo, matuto. Okay. Sige. It is a temporary. Temporary siya, ha? Temporary. Neutralize. It neutralize the acid temporarily. So, pag temporary, pag inom mo, kala mo matatanggal acids mo, ang tawag mo sa kanya, scammer. Ay, scammer. Scammer. Diba? Diba? Scammer. Oo. Oh. Kasi gusto kong tandaan mo yung word na scam para maalala mo kung ano-ano yung mga antacid. Scam. Letter S. Sodium bicarb. Oh, sodium bicarbonate. Okay? Tapos C. Letter C. Letter C tayo. Calcium carbonate. Your calcium carbonate. Okay. Mamaya na, kuya. Mamaya ako sasabihin sa inyo. Kuya Asian. I really appreciate everybody na nakikinig ngayon. Okay? Kayo nag-request ng sakit na to. So, huwag natin gawin. Okay, you have your scam, ha? Sodium bicarbs, calcium carbonate, and A. Ano yung A? That is your aluminum. Aluminum hydroxys. And your M is your milk of magnesia. Your milk of magnesia. Or your magnesium. Okay? Tiyawag natin milk of magnesia, magnesium. Okay? O, mabilisan. Ano yung S? O, type nyo. Tulungan nyo ako. Mariretain yan. Ano yung S? Ano yung S? Kahit yung code lang natin, SB. Sodium bicarb. Ano yung C? Ano yung C? Ano yung C? Calcium. Calcium, CC. Okay. Carbonate. Very good. Ano yung A? Aluminum. Aluminum. Okay. And M is magnesium. Very good. Very good. Okay, good. Okay. Kaya tawag natin scammer, they are temporary. Pag ininom mo, tapos mamaya, wala na. Okay? Sige. Okay. Oh, listen to me. Hatiin natin tong hatiin natin. Pag-usapan muna natin, I don't know, napag-usapan na natin noon, nung nag-pharmacology ako dito, napag-usapan na natin yung side effect. Okay. Pag sinabi nating side effects, let's talk about side effects yan, ha. Pag sinabi nating side effects, pag sinabi nating side effect, pag sinabi natin, listen to me nurses, pag sinabi natin side effects,
these are manageable by the nurses. Manageable natin to. Kasi, this is expected effect. Okay? O, tandaan mo to. Aluminum at calcium, okay? Ang ginagawa, ang side effect nito, yung mga scammer, aluminum and calcium, constipation. Okay? Ang magnesium, ang magnesium, it mellows the muscle, kaya merong diarrhea. Okay. Bakit ko sinabi sa inyo yan? Lagi kayong tatanungin. How do you educate patient taking up, okay, sodium bicarb? Okay? How will you educate a patient taking up calcium, aluminum or calcium carbonate? Calcium carbonate. How do you educate them? Okay, sabi natin, it can cause constipation, high fluid intake, high fiber intake. Kasi, ang side effects ng medication na yan, it can cause constipation. Okay? Pag sinabi mo naman, magnesium, it can cause diarrhea. High fluid intake din. Pero high fiber intake ba? No. In fact, low residue diet tayo. Kasi, iniiwasan natin magkaroon ng diarrhea. Madaming diarrhea means maraming mawawalang fluid. Dehydration. And, pag diarrhea, ano yun? O, gumaganon ako. Ano yun? Bakit? It's, ano yun? Metabolic acidosis. Okay? It can cause metabolic acidosis. So, wag na natin paano yun doon. So, the reason kung bakit ko sinasabi sa inyo, ano ulit? Yung mga antacid natin, temporary. Okay? Ang tawag natin sa kanila, they are the one who is temporarily neutralize the acid. Kaya ang tawag natin, scammer. Okay? So, alam niyo na yung scammer. Yung aluminum, saka yung calcium, okay? Constipation. Magnesium, mellows muscle, diarrhea. Okay? Key points sa antacid natin. Key points. Okay? Pag-usapan natin mga key points nito. Okay? Antacid means anti-acid. Okay? Anti-acid. Antacid means anti. And antacid is also anti-mixing. Okay? Do not mix antacid with other medication. I want you to put in your notes. I really love to ask that. You need to educate. May tanong ano, parang naghahang ako. Okay. Tayo bang mga nurses, kasama ba sa core competency natin is to educate our patient? Yes or no? Kasama ba sa natin is Nakuha? Yes. Oo. The reason I need you to understand this is because sinasabi nila, sir, baka lumabas ang pharmacology. Hindi naman lalabas ang pharmacology. Baka tanungin ka doon ng health teaching mo. Dapat alam mo yung pharmacology. Okay? So, kung gusto nyo ako maging coach, kung ikaw ay magbo-board exam sa November, start na po ang enrollment namin sa Nurses PH. And this time, may face-to-face at may online na kami. Okay? For face-to-face, gusto nyo ako maging coach, no? So, ini-invite ko kayo
the first branch namin nandito sa Metro Manila. We will be also opening sa Pangasinan. We will be also opening sa Baguio. We will be also opening in Davao. We will be also Visayas. So magkita-kita tayo doon, ha? Sino ba gusto sa inyo? O type nyo naman me kung gusto nyo ako maging coach sa pagre-review ninyo. Tingnan ko nga. Lag ba ako? Lag? Sabi ni Camus, me. Si Camus lang. Parang siya lang. Tatlo lang. Okay, wala namang problema. Oo. Lag po, lag. Naglalag ba ako? Naglalag. Okay na. Okay? O yan, sabi ni Rhea, me. Okay, ulitin natin. Type me kung gusto nyo ako maging coach sa nursing board exam ninyo. Review ng nursing board exam. Okay? Thank you, Si sticker lang lahat. Kala ko madami. Kala ng me. Oo. Sabi ni second year pa lang ako. Okay, sige. Ako. Balik natin. Ano na yung key points? Pag-usapan natin yung mga key points. Okay. Antacid to your medication. Okay ba? Naglalag no? Lag ba? Naglalag? Naglalag no? Okay. Parang yung PC ko. Okay naman. Okay. Anti-mixing, do not mix it to medication. Okay, paano ako magbibigay ng medication? Give it 1 hour before or after medication. Give it 1 hour before and after medication. Okay? Yung mga antacid. Okay. Antacid, bawal din sa heart failure. So, before giving antacid, okay? Please check your patients for heart failure. Contraindicated to sa mga heart failure. Okay? Pag gano'n, pag nakita mo na may heart failure, anong pwede mong isagot? You need to report it immediately to the doctor or clarify the doctor's order. Okay? So, no OTC drugs sa lahat ng heart failure. Kaya bawal ang antacid. Okay? Nakuha? So, antacid, anti-mixing. Okay? Take it, do not mix it to the medication. Give it 1 hour before or after medication. It will lessen the absorption of the medication. Hindi gagana ang medication. So, do not mix it with other medication. Nakuha po? Type 1 kung naintindihan Sir Alex. Okay? Okay? Antacid. Sila yung mga scammer. O, another medication na gusto ko, pabilisin ko lang. You have your H2 blocker. You have your H2 blocker. Okay, this time, gusto kong pakinggan nyo. H2 blocker, it blocks, okay, the H2 receptor. Okay? It blocks the H2 receptor. Okay? So, ibig sabihin, pag blinak mo yon, mawawala ang acid? Yes. Hindi niya manoneutralize. It will lessen the development of the production of your acid. Okay? Naintindihan po.
it will lessen the production of your acid. It blocks the H2 receptor. So, pag na-block yun, walang acid. Okay? So, H2 blocker. To remember H2 blocker, I want you to remember this word. Pakinggan yung word ko. I want you to remember this word. Tadine. parang Netflix no? Tadine. Narinig? Tadine. Okay? Bakit tadine? Okay. Gusto ko yung yung nakasulat tadine. Okay, tadine. Sir, tidin yan eh. Gusto ko tadine. Oo, tidin yan. Oo nga, ranitidin. Oo, di ba? Famotidin. Oo, yan yung mga ranitidin. Oh, ranitidin, fomitidin. Yan yung mga, pero ang gusto ko, tadine. Tadine. Bakit tadine? Listen to me. Kasi ang nursing intervention mo dyan, take it 30 minutes before you dine. Di ba? Okay? Nakuha? Take it 30 minutes before you dine. Ranitidine. Di ba? Take it 30 minutes before the meal. Okay? You give it 30 minutes before meal. Mas madali. Kuha. Ano tawag natin? Ranitidine. Okay. So, kung itong mga ranitidine na to, tadine, saan to ginagamit? This is usually given for GERD and ulcers. Okay. So, ibig sabihin, kung bababa yung production, listen. Kung bababa yung production ng acid mo, ano ang mga health teaching mo sa pasyente? Listen, ito ang laging tinatanong sa inyo sa exam. Oo, kahit anong gawin mo sa pharmacology, kahit memorizein mo yan, kung hindi mo alam ang nursing intervention mo, baliwala yan. Okay? Are you ready? This is your tadine health teaching. Pag-usapan natin tadine, patient education tayo, o yung health teaching, ha? Education. Patient education or health teaching natin. Una, tell your patient, no overeating. No overeating. Kasi, can you imagine, anong mangyayari pag mababa ang acid mo at marami kang kinain? What will happen? Hindi matutunaw yung kinain mo. So, tama ba na sabi mo no overeating? Yes. Okay? Then, no stress. Kasi, stress can also, increase acid production. So, break muna kayo ng boyfriend mo. Tama ba? Break muna kayo ng boyfriend mo. Walang stress. Type nyo nga tama kung okay sa inyo yun. Stress ba yan? Stress? Wala. Ayaw. Hindi kayang iwan. No? Hindi kayang iwan. Hindi kayang iwan. Nakakatuwa kayo. Tama. Walang girlfriend. Sabi ni Camus, okay lang yan. Sa susunod, RN ka na. Mas marami kang pasyente. RN ka na eh. Tiyan muna bago ang puso. Oo ba? Tiyan muna. Hindi, puso muna bago ang tiyan. Pababa. Oo, pag pataas yan, tiyan muna bago puso. Oo. Maraming aalagaan. Okay, yun.
Sanay ka naman mag-care eh. Kaya nga nag-nursing, you care, di ba? Oh. Pag ikaw, bagsak ng bagsak, ang tawag sa'yo, who care? Who care? Who care? Okay. Ay, dyan si Sir, si Scrubs Daily, no? Okay. Sabi, pag ikaw laging bagsak, who care? Who care? No care. Oo. Pero, you know what? Ako, I care. Oo. Siguro, gusto ko sabihin sa inyo, the reason I'm doing this is not because hindi ko gusto maging popular. Hindi po ako katulad ng ibang instructor na nagpapakute at para maging popular. Hindi po. Isa lang yung sinasabi ko. Pag magagawa ko tong mission ko, darating yung time na pag ako ang naging pasyente mo at ikaw ang naging nurse ko, komportable na ako. Kasi isa sa mga tinuturo ko ay pharmacology. Ang goal nito is para maiwasan yung medical error sa hospital. At tingin nyo kung may point yung sinasabi ko, di ba? Hindi papopularil. Hindi, wala. Happy ako kung dumataas yung follower ko, pero mas happy ako pag may natututo. Mas happy ako na yan, no, may 100 na nanonood sa akin. Okay? PPI ata yan. Okay? Una muna pinag-usapan ulit natin. We talk about, ano yan? It's your H2 blocker. No stress, no overeating, no stress, at no smoking. Oy, bawal ang smoking. Oy, kayong mga nurses ha. Oo. Bukas magbabike ako. Meron ba may duty dito sa Metro Manila? Taas tuloy. Sabihin nyo nga, ako po. Meron ba kayong duty nyo sa Manila? Magbabike ako sa Manila. Paggising ko ng umaga. Magbabike ako. Oo. Pag nakita kita, doon ako sa Moraita. Magla-live ako doon. Okay, kung sino yung first 5 na makikita ko sa live ko tomorrow, bibigyan ko ng access, full access ng aking mga libro. Yung 2 libro. Yung 5 student nurse na makikita ko sa Moraita bukas. Okay tayo doon? Okay? Oo. Pag tapos pupunta ako next week sa may meeting kami nila sa Zamboanga sa Davao para doon naman, no? So anong oras po? What time po? Siguro mga doon na ako sa Manila mga 7 or 8. Di ba? Pwede ba 'yon? Oo. Sabi niya Zamboanga, diyan sa Zamboanga City. Kasi sabi nila malapit daw sa tama ba? May Ateneo po ba diyan, no? Oo, meron doon kasi lalagay yung office ng Nurses PH. So, I need to meet them para makita ko kung okay yung lugar, no? So, gusto ko kasi okay yung mga estudyante pag nag-face-to-face na sa Nurses PH, no? Sabi ni Camus, Iloilo. Huwag ka na malungkot. Papunta na kami dyan sa Iloilo. Dyan nga yung Mindanao, yung Visayas na Pupunta kami dyan. So, punta ka rin dito, Isabela. Merong isang doktor na kasama ko dati, she's willing to pahiram yung building niya dyan sa Isabela. Magkita tayo dyan. Promise, when I was in pharmaceutical company, ngayon, nakikita ko maraming mangyayari sa Nurses PH. And I'm happy to hear na magtutulong-tulong lahat. Unang-una, isa lang goal. To create, quality nurses in the future. Yun lang. Kailan po kayo sa Zamboanga City? 2 weeks from now, 2 weeks. Andiyan ako. Sana ma-meet kita, ha? Sasabihin ko kagad dito sa TikTok. Maganda pumunta dyan. And, tandaan nyo, ha? Patient education, no NSAIDs. No NSAIDs. Okay? No NSAIDs. Okay? Why? Wala kang acid. No NSAIDs din. No NSAIDs. Nakuha? Pabilisin lang natin. NSAIDs. Ano yung NSAIDs? Non-steroidal anti-inflammatory medication. Non-steroidal anti-inflammatory drugs. Non-steroidal anti-inflammatory drugs. NSAIDs is a pain analgesic. It is a non-opioid analgesic. Para saan yan? Fever,
sa pain at inflammation. Okay? So, I want you to remember NSAIDs. Nandiyan yan sa content ko dito sa TikTok. Okay? Para maalala mo yung NSAIDs, I want you to remember NSIC. NSIC. Yan o, NSIC. N stands for naproxen. S stands for salicylic acid. A stands for aspirin. Ibuprofen. And yung IV na NSAIDs na laging tinatanong sa exam, it's your ketorolac. Listen, I want you to memorize this. Memorize mo ng NSAIDs. Maraming NSAIDs. Andiyan dyan yung dexketoprofen, trometamol. Napakahabang pangalan. Pero listen to me. Yan, binigay ko dyan. Yung NSIC na yan, yan lang ang tinatanong sa mga exam. Okay? Ulitin natin. N, naproxen. S, salicylic acid. A, aspirin. I, ibuprofen. K, ketorolac. Sinong IV dyan na vlogging binibigay? It's your ketorolac. Okay? Nakuha? Type 1, kung naintindihan si Sir Alex. Kasi nga, sabi ko nga, bawal nga sa H2 blocker ang NSAIDs. Pag naka-H2 blocker ka, bawal ka mag-NSAIDs. I want you to remember NSAIDs. Good? Okay. Ngayon, ano ang nursing intervention mo sa NSAIDs? Listen, kaya ako kayo tinuturuan ng pharmacology, hindi lang yung gamot. Ano ang nursing intervention mo? Ito lagi ang hinahanap sa iyo sa NSAIDs. I want you to remember, ito pa rin, NSAIDs. Okay? I want you to remember NSAIDs. Yan pa rin. NSAIDs. N. It's not good in the body. Pag sinabi mo not good, it's bad. Letter B, bad. Not good, it's bad. It can cause bleeding. It can cause bronchospasm. So, bago ka magbigay ng NSAIDs, check mo muna kung may peptic ulcer o may bleeding ang pasyente. No to bleeding. Check mo rin kung may asthma kasi it can promote bronchospasm. Okay? So, tandaan na, NSAIDs, it's not good in the body. It's bad. Letter B. It can cause bleeding, bronchospasm. A, it can cause sticky blood. Sticky blood. Kasi gawa siya sa sodium. Check mo muna ang BP ng pasyente. Gawa sa sodium, bawal sa hypertension. Okay? Gawa sa sodium, bawal sa hypertension. Okay? Sir, ano yung N sa NSAIDs? Naproxen. Okay, good. Naproxen yun. Okay? A. Okay? It is an asthma worsening. Asthma worsening. Sabi na, bronchospasm. Asthma worsening. So, ibig sabihin, bawal talaga. Check your patient with asthma. Bakit asthma worsening? Ang asthma, listen to me nurses, ang asthma is a reversible disease. Pag tumanda ka, nawawala. Always check history of asthma pag nag-NSAIDs ka. Okay? A is an asthma worsening. And dagdagan ko na rin yung A. It is an allergic worsening. Pag allergic ka sa naproxen, allergic ka sa ketorolac. Pag allergic ka sa ibuprofen, allergic ka sa aspirin. Pag allergic ka sa naproxen, allergic ka rin sa ibuprofen. Ibig sabihin, always assess any allergies from other NSAIDs. Type 1, kung naintindihan. Type 1. Naintindihan si Sir Alex? Good, good. Okay? I. It increase. Increase yan na, increase. Tumataas, increase risk of bleeding. Tignan ko nga. Si Camus, hi Camus. Si Camus, may peptic ulcer. Pwede ng NSAIDs? Sagutin nyo ako. Si Camus, may peptic ulcer. Pwede ng NSAIDs, yes or no? May peptic ulcer si Camus.
No, 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 no. Siya lang sumagot. Okay. Ngayon, hanap ako ng pangalan dito.